ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our benefactors, sponsors, advertisers, the people behind of this ministry. Protect them, bless them, provide all their needs, Almighty Father, for their faithfulness and loyalty to your works on this earth. Bless our Roman Catholic Church authorities, bless our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagda, DTV Cable, Ubay Radio Ubay, Bohol Cable, TV Valencia, all our Bantay Radio Kalikasan in different towns. Bless our towers, frequencies, hookups, local and satellite. Bless our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our dreams, plans, advocacies, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Heal them, protect them, bless them, Father, and the closest people in my life who work with me at the back of the camera. Panalangin ni Amahan ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, o sa mga nagkadaiyang mga pamantalaan. Pabori sila, Amahan. Panalangin ni Amahan. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hidden, satisfies, worries, all our sins, please, Father, dissolve. Tas is one of us, labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa atin sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, cells, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are paralyzed, disabled, those who have psychological problems, emotional problems, please, Father, redeem, restore, heal us. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria, San Jose, pray for us. Ubani, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Silte, Baraquillo de Oriel, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas de Juan Agustin, Joaquin Santa Ana, San Vicente Fra San Roque, André Padua, San Jerry Cruz, San Pedro Calongso, San Ruin Ruiz, Chofilo Camumot, Fulton St. Patrick Peter Pula Anthony, all saints, Brabos, visit our loved ones in heaven. Please be with us, pray for us, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala San Mateo, Kapitulo 11, 16, ngadto og 19. Karon unsa may akong ikatandi sa mga tao niining panahona. Sama sila sa mga bata nga naglingkod-lingkod lang sa merkado, o sa kapundok sa mga tao, sa mga kadula musinggit ngadto sa lain, nitugtubig para sa kasal apan wala mo mosayaw, nangantamig para sa lubong apan wala mo manghilak. Mianhi si Juan, nagpuasa siya ug wala mo inom, ug bino umingon sila, giwaan siya. Miani ang anak sa tao, umikaon siya ug miinom ug miingon na usab sila, tan-awan ninyo kining tawhana, hangos siya sa pagkaon ug palahubog, unya higala pagayod sa kobrador sa buwis ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga husto diha sa mga resulta niini. Today we are remembering Saint John Gigo o San Juan Gigo, Kuatit Tatlot Wasin. Hermit, the story of Our Lady of Guadalupe is intertwined with that of Juan Gigo. He was an Amerindian convert
who saw the Blessed Virgin and received her miraculous image on his tilma. He showed great courage in going to the bishop and presenting Mary's request for a church. After it was built, Juan lived nearby and took care of the grounds, received pilgrims to the shrine, and dedicated himself to prayer and works and service. He remains there until his death in 15th century. 17 years after the first apparition, the Basilica of Guadalupe on Tepeyac Hill has become one of the world's most visited shrines. San Juan Diego was beatified in 1990 by Pope John Paul II and canonized on July 31, 2002. His first day is celebrated and is the patron saint of indigenous people. Karong adlaw atong ipasudunggan kining maong santo nga maoy gipakitaan sa mahal nga Birheng Maria didto sa Guadalupe, si Juan Diego. Usa ni siya ka ordinaryo lamang nga tao, ug ang mahal nga Birhen mipili nga adto niya magpakita. Kining maong tao miadto sa obispo ug dugay siya nga gituan, siyempre gi-cross-examine, gi-scrutinize kung tinuod ba gyud ang apparition ng malabiri nagpakita ngadto kaniya, tiligbong aras iyang imahinasyon, sa iyang pangunauna. Apan ang mahal nga Birheng Maria sa Guadalupe nilakra diha sa mga bulak, petal of a flower, milakra ang iyang imahin that no painter or artist can make it. When it was studied, it was done by somebody else nga dili tao, tungod sa mga elemento nga naa ni ining maong hulagway, ining maong pinting sa usa ka petal or kanang buwak, milakra ang mahal nga Birhen sa Guadalupe. Og kining dapita nahimo nga pilgrimage site midugok sa minilyon ka mga katawhan sa tibuok kalibutan, kay nangayog panabang sa mahal nga Birheng Maria. For us Catholic believers, you should bear this in your minds every time na mobisita ta o usa ka shrine. Doon tay indulgence nga madawat, panalangin gikas Ginoo. Mobisita ta katedral, mobisita ta og hulidor, mobisita ta lubnganan sa usa ka balaan, wadto tas Holy Land, wadto tas Vatican, na ay indulgence nga atong madawat gikan sa Dios nga gideklara sa atong simbahan. Maningon sa Matthew chapter 16, unsay imong gitugot sa langit, unsay gidili sa langit. Mo nang dili di ay sayang sa imong oras ug panahon if you will visit a pilgrimage site. Here in our place, we have San Pedro Calungsod Shrine. We have also our barangay Ilihan or Birin sa barangay. These both shrines here in our place, pag tama ka niini, na indulgence. Even the Lord of Pardon of Duero, na indulgence. The Santo Niño and Fatima of La Union, mutamak mo niya na indulgence. Mao ni ang akong encouragement to all of you, nga moadto tag mga balaang dapit, mag-pilgrimage like Beren sa Fatima of Carmen,
that is a pilgrimage site na indulgence. Munang dili day sayang ang inyong oras panahon sa inyong pagpanagkot ni mga sagradong mga dapit tungod kana kay pabor grasyag panalangin nga imong nadawat. Why I'm talking about this tungod kay ang atong hinumduman karon si San Juan Diego nga maoy gipakita sa mga birhen sa Guadalupe. And you know what? Beres Guadalupe is very important for me because when I was grade 5, mga 10 years old ko during this time, niabot ko Cebu, naka-eskwela ko dito sa Guadalupe, Cebu. Kunya ang patron dito, siyempre ang mga birhen sa Guadalupe. Nakasimba ko dito. Kabalo mo, mother people, during this time, I felt something unusual in my heart, in my mind. Then, tingadto po mi simbahan sa USGR, sa San Jose Recoletos, simba sa Milidto. Mausad ang akong gibati. Doon ay miturok sa akong kasing-kasing unusual feeling, pero during this time, wa pa ko magwali. Kaya mga 10 or 11 years old pa ko atong time, or more than that. Nakapuyok og Cebu kadiyot tungod tigida ako sa akong auntie. When I was 15, dito ko nagsugod og wali. Para nako ipikto to tungod kay na ako'y nabati sa diya nakasimba ko sa Birhen sa Guadalupe of Cebu. In fact, you know what? Way back how many years ago, gibalikan ako kining maong simbahan. Nagpilgrimage me with my alma antia. Tungod kay narikol nako nga sa gamay pa ko, nakasimba ko, na ako'y nabati nga unusual. Na di na ako ma-explain hangtod karon. Wa pa ko atong mga lagad, wa pa ko magwali, wa pa ko musod sa ministeryo sa pagwali sa Ebanghelyo. Mao nang ako mismo confident ko that Blessed Virgin Mary is one of the invisible intercessors in my life, one who helps me aron mahimo nako kining maong buluhaton sa pagwali sa mayong balita diha kaninyo. If you notice, I have many viewers and listeners nga dili mga Katoliko. Unta aron nga sila they will continue listening to me, ako ning kwaon ning backgrounds kung likod ang mahal nga birhen. Because there are texters, most especially in satellite, yung sa brother, dili may mga Katoliko but we are listening to you. Ang uban gani mangutana, ang uban mo react pero naminaw sa kuha. If you notice nganong mga birhen kanunay nako gibutang sa bisan asa ko nagwali sa internet, sa TV. Ang mga birhen sa barangay, ang imahes mga birhen mao ang akong background sa mga tarpaulins, sa mga streamers. Why? Tungod kay ako ning attribution nga to kaniya nga siya maoy nagdala nako sagna, may nagpailuna nako ever since, nagtabag ampo kanako labi na kining akong kasinatian sa mga Birhes Guadalupe when I was in Cebu. You know what? For you to believe that it was really an amazing encounter between me and our Blessed Virgin Mary, look at what happened. I have a ministry in Cebu, magazine and satellite ministry via Cebu Catholic Television Network, that is a national television. In addition to that, I was able to have my further studies sa Scriptura and some units in theology, so to speak. Mo nang narikol na ako ba? Nga ko na mga birhen mo imulihok, tabangan gi kaniya aron iplastar ka sa imong kinabuhi. Mo na ning adlaw ang mahal nga Birhes Guadalupe atong pasidunggan, atong payag pagampo, atong pangayag panabang. Mahal nga birhen, please iampo me.
Aron ang gustos Ginoo para kanamo among mahimo, aga kami, tabangi mi. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Power line for today. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain was to succeed is always to try just one more time, according to Thomas E. Edison. Thomas Edison was the inventor of incandescent bulb. Sa diyang iya na naplastar ang iyang laboratorio, he spent millions, kalit lang nasunog, misilaog. Ingos Thomas Edison, ang akong laboratorio napapas og nahanaw, apan ang akong nahibal-a nagpabilin sa akong alimpatakan. I am not yet defeated. After those tragedy, he built another laboratory until his last breath. Wa siya maluya. And because of that, mingon siya, ang atong pinaka-weakness, mao ang pag-surrender dayon. Pag ang usa ka butang atong gihimo, gisugdan, it will not happen or it will not come true along the road of our journey because you are in hurry. I agree with this principle. Victories, triumphs, blessings, favors, surprises are coming. But why there are people who can't receive it? Because they are in hurry. They made a rash conclusion that there's no more blessings, favors, wanang wagin sa kadawat. The most certain was to succeed. Ang usak ka elemento aron mulampos ingos Thomas Edison is always to try just one more time. Pag napalpak, testing eh. Pag wa mo work, try it again. Try and try. This is also my principle. Pag panguma, wa mo saril, utro kuron. Mas dako nga panguma, mas gastong panguma, mas risking panguma because we spent a lot of money in that farming. Pero para nako, this is really life. This is life. Mo gamble ka, mo invest ka. Ako nakipagsapalaran ko sa ministry via satellite. Nakipagsapalaran ko everyday because we need thousands of money to sustain our broadcast ministry, frankly speaking. But we are now almost 9 years in our existence and we are able to sustain our ministry. Ngano tungod kay pag naipalpak ang ako, mubalik ko akong utruhon, akong tiwason. Mao ni ang akong prinsipyo usab nga gibarugan. And hopefully, it's one of you. Ako bitaw sa una, tan-aw na ako, nagdigusyo kog tabliya, bankrupt man ko. And in fact, ako nang nabiyaan for how many years? Karon akong gi-retrieve. Di na ginagmay negosyo, medyo dako-dako gamay, compare sa tabliya sa una, pero compare sa mga negosyo, gamay ra ginagatua. Pero ang concept lang nako, nakipagsapalaran ko. Kaya ngun siya kong failure sa kaniadto, gusto nako usbon paghimo by using the lesson sa akong mga failures in the past. Pag masayop ko sa akong opinion, I tried it again. Using the lessons nga ako nakuha when I was wrong, when I was mistaken. Kabalo mo na ako'y mga gihangyo, nga wa gud mo sanong sa atong pagtuktok, paghangyo. Pero kabalo mo, I am trying to knock their hearts until ni okay ang uban wala. Pagtanaw na kong di gyud, I transfer to other people niya ako silang tuktukon. Kaya usahay, muhimo ka, mo repeat ka, you will do it again and again, but in Ginoo, do not do it again. Do not do it anymore. Di na para nimo. I have something which is greater than what you are expecting to come in your life. That's what I believe. Muna ayaw pugsang sa kabutang, nga wa gitugod sa Ginoo. Just try, tanaw nimong di pwede, then do another thing. Apan sa mga butang nga wa pa nimo sulayi sa makadagang gayon, repeat it, do it again.
Kay tingali, gisukod lang ang imong karakter. Kaya nga atong weakness, bali kay tang mo surrender. People of the living God, thank you for joining us. Pasgivers, salamat sa inyong pagbalik. Lipay ko, tungod kay natin mga yearly givers, pila ka tuig na nagtabang nato, na malik nato, like Arsenio B. Sigalido, akong parig kumari, o ang Litson King ng bayan, si Adonis o Dolores sa Durens Goldsmith here in Pangdan, Silingang Crisons. Then thank you, Ginger Sigan, our present givers. Haligi nato, tig-back up, inahas ka ng tabang, wailain. Milren Aguilar, inahan of Kindulman, pagpalain. Nas Kindulman ang mga nag-back up, usab nato nining atong ministeryo. Salamat ninyo, like Manuel, Agaw Chupi, Mildred, and many more. Salamat ninyo. Felix Bonipasariwa, usas mga haligi nato sa Anda, Silingas mga tan, o Nay Fortunata Gulde. Salamat kayo ninyo. Kining mga tan of Anda, pila ka tuig na natong tinabang sa ministeryo. Tag-iyas Global 1, Global 2. Ang good news, ang ilang anak, akong sangay, si Edsel Tan, pass the criminology exam. Lipay kayo tatungod kay kining mga tawana. Naas tong likod ni. Ibira no anden. O nang yapin yung mga pagampo. Salamat inyo na Fortunata o na Tinaytan. Anytime pag mugamit as ilang mga resorts, Tapalis under the Boracay, they charge us nothing. Wala sila pangayoon kay ilang pabor dining ubos ninyong alagad. Ingana na sa kabuutan ang mga negosyante sa Anda, Silingas, mga makinano o mga riwa. Thank you, Asteria Galledo of Garcia, Dr. Pedro Rosel, Dr. Medicine. Thank you so much. Oftentimes, naghatag na tunig tabang. Wana Erika Buyba, simple woman, murang adilimit pero terrible ang galamhan. Very kind. From Duero, Silingan ni Motorista, okay. Arsenio B. Sigagan, thank you. Captain Wilfredo Anibin Cross of Larapan, Daboy Vincent Malter Salido, haligi sa nato ni Johnny Miller ang sa 4M Trading in Mundo Edita Belicario, Edjon John Ginile o John Gineranan o Granyua, Tay Limon, Bispeng na Ilikor, Kipreing for na Kura Iko, Silingan ni mo Tay Titong Sailon. Julie Tigbas, thank you. Quaris Family, Turalba Sisters, salamat ninyo for your generosity, mga present givers ni. Ang uban in courtesy of BB Lecciones of our public market. Doon na sa duha ka monitor, show monitors, TV o radio for our broadcast diha at the heart of our public market. O last night, dito ming pariklisyo sa atong mga higala usab sa Madua Norte Duero, ilang paripidi o Madsneria o Lilian Asibis. Thank you for inviting us last night. Salamat sa mga nimbitar nato sa ilang mga pista. I would like to remind the public na naay mga invitations nga di ko kaabot. Please, ayaw ninyo laina. Tungod kay usbunako, timing lang ning akong pagbisita sa inyong mga dapit. Diba, Nay Maria? Kinis lang Nay Maria, Nay Duding, Madam Elaine, every time nasla okasyon, like kumaring nursing, and many more. Pag maokasyon, mangimbitar sila, pero di ko kaabot, para nila okay ra. Mo nang hopefully ingana unta ang may tabo. Kaya uban, mangimbitar akong pista, di ko kadto, di na mangimbitar sunod. Niya, Mr. Brother, wala ka imbitar namo, kaya di ka mutungha. Maputong man. Thank you also Light Shipping Corporation here in Hagna. In courtesy nako ni Madam Sarabia, Albina Sarabia, for the favors. Mga pabor nato ibrino anden. Thank you. And also, coming soon, Carlosa Special Chicken Barbecue. Pamilyang nagpakaon ning ubos nga lagad every morning. Tagiya sa Asibis Bali Fitness Gym. Then,
mao na siya nagdumala sa Paraiso Rock Resort, ang kaning Delilah, ilang pamilya na usab. Soon to open. Dini duol ilang bilyong HQ Motor Parts silingan ra sa second floor. Please be reminded about this coming opening silang chicken barbecue. And I would like to express my heartfelt thanks sa mga tingog like Pulis ng Panan in courtesy of Camilo Tadde. Somebody texted me this morning, Mr. Brother, nagtingog kas Pulis ng Panan. I would like to remind the public, Hagna is amazing. Coming soon na tayo bag-o na traffic light. The only traffic light in the province. Sa mga kabukiran like Hagna. Nang amazing. Og ansang pinatin, thank you. DQ Restaurant, thank you for tuning in. Romsik Twigods, all branches, Katingog ta, Montiri, mga kasi-klaseng mga tindahan in our public market, sa mga eskinita, nga nagmonitor sa atong programa. Thank you so much. Pagpalain kayo ng may kapal. And keep praying also for Dongmins Albino. Iapil nyo sila sa mga pagampo. Ato ni mga kadugo, mga Lakaran, Akas, Bernadas, Perfect, Luma, mga Albino, Porsuilo, Sarabia, side na ni Alma, niya ako sa mga parinti, labi na mga Lakaran, manang ngayong Pasko ninyo. Please be our Altia patronizers. Okay, thank you sa inyong pagsuki nato, pagpatronize tabliya nato, and some more itong Litson Manok. Salamat. Be our GD Kaligayahan also benefactors. Boss John Diniel invites is one of you to be part of our advocacy. Kaming soon Bunga Ilaya. Nya kamo mga subscribers inyong gibayad sa kibol gikuhaan na gamay percentage. Gamay lang kay nangayo man tag donations mga tao para atong itigom, because we need thousands of money also every month for our outreach and feeding. Duha ka activities, feeding and outreach, mga tag pagkaon niya. Magwali mi niya si boss mo inspire nga maning kamot. Be our partners nining ubos nga ministeryo in sila karon closest ministry. I need partners and pillars on this ministry like Joy Galintis and Natividad Sahunia. Haligi nato from Kupa and Duero. Salamat. Di ni sila matabang tungod kay they help us thousands of money every month para lang makapadayon ta sa pagmantala sa maayong balita. Happy birthdays pamangkong Crisons, tutong Asibis, anak nis ato usab nga benefactors, Rick Mill, tag-iya sa Rick Mill Parlor. Happy birthday. Pagpalain kayong lahat. Diyan, taga kanipol silingang lakri, silingang naisaning nalasa, ato saning pinangga. Silingan nimo na Irini Galiger, suod nako nga pamilya of Tubod-Munti. Mga taga Tubod-Munti, mahal ko kayong lahat. Just remember it. Altia displays the following. We have Pure Tablia, Pans Carolina, Natay Snakan, then we have cookies, Saros Kulong Cookies, Herbal Coffee ni Floor with TLC, natay Abo Natasya ni Madam Mildred, natay groceries, natay mga nubinahan, Rosariwan. Unya akong libro available adto. Just try to read my book. Just try to purchase this. Abot na Nigliti, Cebu, via LBC. Then, hinumdum na nung ko, somebody sent his helps for the less fortunate via Palawan from Gindulman. Our viewer, wa siya magpaila. Siyempre nagpadaman, gipaila ko siyang pangalan, pero wa mi mag-ila. Wa sa ko kailan eh. Iningon siya, ayog saba brother, na nagtabang ko para sa mga kabataan. Ngunang salamat. Daan. Then we have also Litson Manok. Kami lamang ang pwedeng murutog ulos, baboy, pato, pabo. Nya, murutog miglimpo, biseng manok. I-booking nyo daan, labi na kaninyong pagpalutog ulos, baboy. Kay amo na nang gipangandaman for this coming Christmas, pang Noche Buena, o para sa coming New Year.
o ng book mo sa Altia Business Center or diha sa tapad sa Silakay Vulcanizing Shop sa ato diha nga litsunan. Negosyante na gining ubos yung alagad, no? Then, some of our products sa Altia Farm, ginahin na itong display sa Altia Business Center. Like saging. Ako nang gituyo para maanad mo tungod kay nag-umaman ta. Ang abot dito at oras ang i-display dire para makakwarta ta. Mas nindot kayo, nagwali ko niya nang inabuhi. Di ba? Kaya bawa ko mo na gusto sa Ginoo. Nga, di lang ko magwali, kundi manginabuhi uban sa akong asawa, uban sa akong pamilya. Tanan nga nagampo, nagsunod, tanan nga naningkamot para nga kining mong ministeryo magpadayon, mga volunteers nato, tanan nga mga nagplano nga mutabang, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa depression ni Kristo, sa iyang hinanakit, sa iyang illness in his heart, sakit or pains, heartaches, sa iyang kasing-kasing. Ngano, tungod king mga tao, di masabtan. And I agree with this reality that human beings are not easy to deal with, to negotiate, to associate, to understand. Why? Ang tao is mudi-mudi. Kining mudi-mudi, dili pariha ba og pamuot, ti pariha og pagbati, karon okay, unya di na. Karon generous ug di na. Karon very eager, next hours, next days, coward na. Kay what is constant on earth is change. Pero ang pinaka-changeable, dali kayong mausob, dali kayong mabali ang hangin, ang tao. Kaya una-una, usob-usob, ang pagbati, usob-usob, ang desisyon, usob-usob, ang prinsipyo, usob-usob mo nang ang tao, balingbing. Ang tao, ang iyang pagkasiya, by nature, wither-wither, dili stable. Ug mao ni ang rason nga si Kristo was depressed, was disappointed, was hurt. Ngano? Tungod kay di masabtang mga tao. Kay si Juan nagwali niya di mo inom, giingnas mga tao nga kining tawhana giyawaan. Si Kristo miari ingon siya, mo inom, mikaon, nakiguyog sa mga makasasala. Ang ilang tubag kining tawhana ulit og palahubog og hangol. Di mo inom, giyawaan. Mo inom, mo kaon, makig-associate sa mga makasa para sa mga tao sab. When Jesus did it, si Kristo ulit palahubog, hangol. Maningon si Kristo, kamo, di gin mo masabtan. Pero kabalo mo, madari people, ang Diyos nakasabot baya sa matag usa kanato, bisan ang tao dili masabtan sa ubang mga tao, pero ang Ginoo makasabot nato. Bisan paglisod ta sabton, bisag lisod pa ispilingo ng atong kinaiya, ang atong batasan, ang Ginoo still understands, knows it's one of us. Hebrew 4:13, kay wa may natago gikan sa iyang pananaw, gikan sa iyang una-una, way naka ikyas gikan kaniya. God knows everything. Pero kita, atong pananaw sa tao, usub-usub, tanaw nimo sa imong silingan, usub-usub, members pamilya, usub-usub. Ila pong tanaw nimo, mudi-mudi ka, usub-usub ka, karon maayo unya di na. Karon okay mong mood unya sa puto na. Ingani ang tao. Nya kay bang Ginoo ang tao dili
stable ang baruganan, ang prinsipyo, dili stable ang iyang pagtuo, kay kung oking dagas kinabuhi, a certain person shows his or her good faith toward God because of the good happenings in his or in her life. But if everything is reverse, if everything is contradictory, na ay mga kasakit, mga pagsulay, mga di maayong nahitabo, ang tao mausob ang iyang pananaos kinabuhi, mausob iyang pananaos Ginoo, ang iyang dakong pagtuo sa nindot niyang kasinatian na usob. Ingana ta kadali mausob. Ingana ta ka-changeable. Why I am talking about this? Tungod kay mauni ang mga kinaiya sa mga tao ni Kristo, ilang giatake suwan, ilang giatake si Kristo, para kanila way tarong nining duha. Kay ngano dako sila kaayog pagtus lang kaugalingon nga sila lamang ang tarong. And you know what? This is our individual temptation. Nga mutuotang kita na lamang ang matarong buutan ang uban sa tong pananaw palibot mga daotan. If you have that kind of mentality, if you have that kind of belief or thinking, you are mistaken. Why? Tungod kay sa panahon gani nga magunauna ka nga ikaw lamang ang tarong, you're like the Pharisee in Luke chapter 18:9-14. A certain Pharisee prayed inside at the temple, yung sa Ginoo, buutan ko, matarong ko, gapuasa ko, gahatag ko. Unlike anang kobrados buwis nga makasasa na, di na parihan ako nga buutan. Nahimuot ba ang Ginoo sa Pariseo? Never. Kay sa panahon gali nga mubati ka nga ikaw na lamang ang tarong, ang uban dautan, and you know what? Once you are always looking, watching the faults, the weaknesses, the shortcomings, the trespasses of other people around you, you have a weakness also. Your weakness, you know what? Is being a fault finder. Sige kag pangita ug apan sayop sa mga tao sa imong palibot. Ngano? Tungod kay nagtuokang ikaw na lamang ang buutan. Ikaw na lamang ang tarong. Ikaw na lamang ang maayo dinhi sa kalibutan ug ang mga tao sa imong palibot dautan. Ngano? Kay sobraan nimo og believe ang imong kaugalingon. Too much belief about you, about yourself, is very dangerous because it leads to boastfulness. Like the Pharisee, nanghambog siya, ang Cobras Boys siya, makasaan na Ginoo ako, buutan ko. Sometimes we'll come to this kind of situation nga ang atong kaugalingon, atong ikumpara sa uban. Then, we declare na mas maayo ta, mas buutan ta kumpara sa atong silingan sa mga tao sa atong palibot. If you will do that, that is self-righteousness. And if you have that kind of attitude nga self-righteous ka, di na ka mutuo nga napay mga taong tarong ug maayos sa katilingban nga imong gipuy-an. Gawas nimo. When I'm talking about this, si Juan, wa mo inom, imong mga tao. Iyawa na. Si Kristo, may inom, nakigamigos mga tax collectors, iyang giusuba, ang style ni Juan. Imong mga tao, tanawa, ulit og palaubog ng tawana. Meaning, wa sila'y kaikyasan. Kaysa pagkatinuod lang, ang tao, nga kulang og pagtuo, bisag usa ka milyong milagro, di paigo. In other words, ang tao, nga kuwag respeto nimo, bisag unsaon ug himo nimog tarong maayo, di ka kapaabot nga respetuon kaanang tawhana. Ngano? Wa gud si respeto nimo. Ang iyang gituan, gisaligan irang kaugalingon nga siray kamao, siray maayo, siyaray makahimo. Ikaw tan-aw niya walay kwenta. Wa hinungdan. Wa kay angay ka pasigarbo kay naalamang sa iyaha ang tanan. You know what? I told you this many times, and I am happy to see my mentor, the supervisor of Duero,
si Mr. Danilo Aton. Siya akong magtutudlo when I was in grade 6 sa Putlongcam Elementary School. Di na ako nagibalik-balik kay iya kong pinangga niya. Usamang ko sa mga kibali. Nag-una sa klase ni Sir Danilo when we were in elementary. How many years ago? Iya kong ginan sa Edsel. Always bear this in your mind. Probably, Mr. Aton forgot what he said. But I never forget what he said to me until his time. Yung sa Edsel, remember this. There is always guwapo than you. Oh, did I? There is always better than you. Tunaw-na kanunay nga naapay mas labaw nimo. Kabalo mo when I hear that? Dito na ako nag-lead nga na-insecure ko sa kinabuhi, kundi naghatag to nako og reminder nga dapat di ko believes kung kaugalingon sa tanang panahon. Anyway, God wants us nga mo believe kas imong kaugalingon. Believe in yourself that you can do it. Yes, I agree with that. But too much nga pagsalig, pagbilib sa kaugalingon nga di na ka mo believe sa ubang mga tao sa imong palibot kay ikaw ra mo'y kamao, tama, sakto, mo'y angayan. That's another thing. That is wrong. Kabalo mo ning pirmi mitatak sa akong kasing-kasing o kaning patakan that there is better than me. Mao nang kanang prinsipywa ako nang gitanom sa kong kasing-kasing. Because it helps me to become humble anytime. Nga di ko magunaw nang ako ray kamao, ako ray maayo. Kayo sahay kita ingana ra bang atong pagtuo nga kita ray kamao, kita ray maayo, kita ray matarong, kita ray angay paburan, kita ray angay respetuon, kita ray angay nga panalanginan, milagruhan, suportaan, ug ang uban dili angayan. Ngano, tungod kay wa na ta kakitag kaayuhan sa uban. Kay ang pirmi to nakita ang kaayuhan, naa lamang sa tong kaugalingon. We are blind for the truth. We are blind for the strengths of others. We are blind for the goodness of others. We are blind for their talents also. We are blind for the favors of God toward other people. Nabuta taana. That is spiritual blindness. Ang pirmi to nakita ang kayuhan, ang maayo lamang sa tuwa. Sa uban, di natakita. Look at what happened in our gospel. Ang mga tao, was nakita sa kayuhan. Was nakita sa kayong Kristo. Ang ilang nakita, ang ilang kaugalingon. Tungod ana, kaya nakakita sila sa kayos ng kaugalingon, ang pananaw nila kang Juan, ang pananaw ni Kristo, way hinungdan, way kwinta, dautan, ulit, iyawaan. Si, niingana ra bata sa makadagang higayon. Ang atong mata salipdan sa kangit-ngit. Ngano, kay ngit-ngit, pirmi ato makita sa mga tao sa atong palibot. Kay ngano, para nimo kini matawhana. Ubos. Kay dako kayo kag pagsalig ug bilib sa imong kaugalingon. People of the living God, this gospel reminds is one of us. Nga makakita unta pud tas kaayo sa imong bana o kung asawa ka, makakita unta pud kas kaayo sa imong asawa kung bana ka, makakita unta kas kaayo sa imong anak kabuutan kung ginikanan ka, makakita unta kas kabuutas imong ginikanan kung anak ka, makakita unta kas kaayo sa imong silingan kung naa kay silingan, makakita unta kag kaayo sa mga tawo sa imong palibot nga imong gikatubang gikaymamat matag adlaw. Mo ni gusto sa Ginoo. Why? If you have that kind of views, if you have that kind of seeing, you know what? The sense of seeing, one of the senses, this is a gift from our Almighty Father. Therefore, use it for good. Therefore, use it for you to make, to be happy, to make yourself overwhelming every now and then. Ngano, what you see, kabalo mo, affix sa imong kailadman.
Kung ang imong pananaw sa uban pirmi mali, dautan, di maayo, ngita kag di maayos imong palibot, sooner or later, you will become like them. Ang imong kinabuhi, di na pod mahimong maayo. Matinga ka, nasakitan ka, naguul ka, na-stress ka, na-fatigue ka. Why? Because you are affected unknowingly by what you see by your naked eyes day by day of your daily journey in life. Meaning, kung ang imong focus, pananaw, bidya, kadugayan imong pamati, mahimong bidya. Why? It affects, makaapekto na sa imong kasing-kasing o pangunaw na. Kabantay kag mo, tanaw kag nihilak, kalit kag hilak. Kita kag na ay nagpatay mo, kalit kag kainit og pangisog. Kita kag na ay gidaog-daog, kalit kag kaluoy. Pagkakita ninyong itself lusas, okay bagon sa inyong gibati, ha? Pagkatungog ninyo nako. Pero hopefully, maayo unta inyong gibati. Nalipay mo. That's what I mean. What you say affects your within, your minds, your hearts, your spirits, your souls. Mao na kung sigira kag pangitag apan bikil sa mga tao sa katilingban nimong gipuy-an, sooner or later mahimog yung way lami na ng imong kinabuhi. You cannot appreciate the wonder of life, the wonder of this earth. You cannot appreciate the value of life, ang bilis kinabuhi. People, if you want to be happy, if you want to experience the meaning of life, the essence of life, look at the goodness of others. Look at their capabilities, their talents, their potentials, their enthusiasms, everything positive nga naas uban tanawa. Pag makakita ka ana nga naas uban kanang mga nindot, mga maayo, mapiktuhan na imong kasing-kasing, ganahan ka. Imong nauna, malagsik, may mong positibo. Kay what you say affects your within. Mao na, kung gusto kang happy everyday, paminaw, tanawa lamang ang lindot sa imong palibot. Maura gini ang sikreto to be happy day by day. Ayaw tanaw ng mga mali, mga di maayo, mga wahinungdan. Ayaw mo ana. Ngano, sonoliter mapiktuhan ka. Kadugayan, mausob ng imong pananaw sa imong katilingbang gipuy-an, sa imong kaugalingon ug sa Ginoo. Why there are people who have different thinking toward God? They have different views toward God. Why? Because these people are focusing only on the bad happenings around them. Because of that, the bad happenings, the evil doings, the different accidents, although I don't believe accidents, different incidents around us, kabalo mo, block their minds, block their hearts, block their eyes to see the goodness of God, to see His majesty, His marvelous works on this earth. Kini mga di maayong pangitabo mo ni trap, ning babag, na himong stumbling blocks, na himong hinder silang kasing-kasing, silang una-una, mo nang wa na sila kitag unsay maayo sa Ginoo. Mo nang para nila ang kalibutan way lami, kaya ang ilang pananaw naman nakapokus sa mga way lami. Like the people in our gospel, ang ilang panananguhan bisag tarong, yawa. Ang ilang pananaw Kristo bisag tarong, Misaya, dautan. Ingana ra magita sa mga daghang higayon. Nganong anha magita mo tan-aw sa bidya? Nganong anha magita mo tan-aw sa maot? Nganong anha magita mo tan-aw sa way lami? Kay kun unsa imo makita, believe me, soon or later, as what I have said, imo nang mabati kay apektado ka. Gradually, hinahinay, makaapekto na sa mong laman, sa mong kasing-kasing. If you notice, all of you, na kanunay nagsunod, naningkamot to listen our daily gospel presentation, I know,
kamo mismo nakakita mo that there is a big impact in your individual life. Ganahan mong nagpakabuhi, ganahan mong nagpadayon, ngano kay positive good ang inyong na-receive day by day sa inyong kinabuhi. Because you look at me, you hear me positively. Mo nang positive ang inyong panguna-una, pero ang inyong patanaw nako, yawa, evil, muras tanaw sa mga tao sa ebanghelyo ni huwag ni Kristo dautan, then what you can gain from me? Nothing. Mao nang it depends on your views. It depends on your what we call perspective. It depends on your thinking, the way you see, the way you look, the way you perceive. It depends the way you interpret what you see, what you hear, what you visualize. Depende nimo na unsaon nimo na pag-interpret. Kung nag-interpret kang bidya ni wanay lami, wanay nungdan, mao po na may tabo deep inside di mo. Pero ang mga pangitabos, kalibutan, imo interpreton nga pulos ni maayo, pulos ni tarong, pulos ni dunay ikatampo sa imong kinabuhi, ang imo sang kinabuhi nindot. Ang imo sang kinabuhi mas lami tiining atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Ikaw, nganong ming kagway lami ang kinabuhi? Ang pirmi nimong ginauna, imong utang, imong sakit, imong problema, imong pagsulay, imong kuro sa pamilya, either bana, either anak, either silingan, nga sigig panglibak nimo, naamang kada nakapokus. Mo na may kagway lami. Nganog usbo nimong nauna, focus sa silingang nagmahal nimo. Focus sa resources nga pwedeng ikabayad sa imong utang. Focus sa imong mga anak nga nagmahal nimo, in replacement imong bana, or else in replacement imong asawa. Anong ari mo kita mag-focus sa way lami? Ako bitaw, frankly speaking, namagi mga taong di giganahan mamit now nako, mutanaw nako. That is proven. Because Jesus said, Luke 6:26, kung tanang tao ganahan nimo, alaot ka, kay milabaw pagka sa Ginoo, di gili tanan ganahan ni Kristo. Di gili tanan ganahan sa Ginoo. Right? Kung ganahan nimo tanang tao, it's unusual. Mao nang I presume nga di gid tanang tao ganahan nako. Pero kabalo mo, wa man ko magkwenta ni matawanag pila ni sa kabuok. Wa sad ko mag-focus ni matawanag di ganahan nako. Kay bawa mo ko na mga taong ganahan mamati, maminaw, nagsunod, nagampo, nagsuporta. Kana lang we raise thousands of money in our ministry. Usa na ka concrete nga ebidensya that there are people around me, ang uban wa nako makita, wa ko kaila, who love what we have done, who love the works of God, who love this ministry, and even who love me. Isip ilang alagad. Ako na ako mag-focus sa dili interesado sa Ebanghelyo. I focus to those who are interested about the gospel of Jesus Christ. Wa na ko mag-focus sa mga taong way laing nahimo. Mali ko para nila. Bisag unsaan akong panudlog, tama para nila mali. Bisag giunsa akong eskwela sa teolohiya, skriptura para nila mali. Saon taman na mga mga tao. Nga bisag unsaon akong eskwela, bisag unsaon akong tuon, bisag unsaon akong present, bisag unsaon akong pamahayag, bisag unsaon ako pag-deliver ang ebanghelyo para lang yun to help their souls, to help your souls. Para nila, dingulingo sila. Wa, miyana, di mimutuwa na, wanay kwinta. Kung sa akong magwawali, isip inyong coach, mentor, alagad, kung naapa ko nakapokus sa mga di interesado, dugan ako ni surrender. Kung naapa ko nakapokus sa di mamati na ako, naapa ko nakapokus sa mga criticizers, sa mga accusers, sa mga condemners, sus, Ginoo, pagkawilami ning ministeryo ha. Pero why I am happy preaching the gospel every day? Why I am happy doing these works of God? Tungod kay lahi na ko og pananaw, lahi na ko og interest ug focus. Nag-focus ko ninyo nga mga interesado. Nag-focus ko ninyo mga nagmahal nining mong ministeryo. Nag-focus ko ninyo nga nakasabot sa atong advokasya, sa atong mga programa, sa atong mga krusada. Na ako nag-focus sa mga taong ang utok positibo. Na ako nag-focus sa mga makasasala nga nagtuo ko nga magbag-o pa. Pero sa mga sirado na, sa mga taong wa gipaki, anyway, wa kumingon nga ako mong gilikayan. Pero
as far as I am concerned to me, to what I am doing, wa mo nako himua nga rason nga mo quit o mo back out ko tungod kay di mo gana sa kuha. Tungod kay ako nagtuo that life is wonderful. Mo na if you want to make your life wonderful, meaningful, full of sense, full of happiness, ayaw tanawa ng mga taong way interest nimo. Madaot ka na, ito nang libak nimo, nagduot nimo, kontra nimo, wagi ka di kapalaran. Ayaw na sa tanawa. Tanawa itong mga buutang tao sa imong kinabuhi, mga maayong itabos imong kinabuhi. Ayaw mong tanaw na ng mga nadisgrasya nimong anak, napaangkan, nakaanak. Ayaw na mo anak. Tanawa ang anak, apo ninyo. Mo na blessing. Instead looking to the negative side, look at the positive side. This is what I mean in our gospel. Why? Tungod kay mga tao panahon ni Juan ug Kristo, wa kakita sa positibo ni Juan ug ni Kristo kang ilang nakita. Mali. Dautan di mao toward John the Baptist, toward Jesus Christ. Because they had a bad, what they called mind, bad minds. They had bad minds, bad emotion, bad hearts toward John and Jesus Christ. How about you people? Kasi mong pananaw, saan ang pananawa ni mo? Maayo dili. Unang ako mong advice, ayaw ko tanawa sa mga mali nako, mga apa nako, mga weaknesses nako. Tanawa nga akong maayong i-contribute sa katilingban. Kanara, focus dia. Ayaw tang awan niyo akong sayop, grammar, diction, pronunciation, ang uban, particular kaayo ana. Isaway gali ko ana. Pero wa na nakapahunong sa guwa. Ngano, di man po na moy akong gitudlo diri. Kay di man ko English major. Nagwali ko si Bangilyo. Mao ni ang akong concept, my dear people. Ayaw na mo ana focus ng way katampo ninyo. Focus mo mayo. Ang tao sa imong palibot tan-awa nga pulos mayo. Ayaw tan-awa nilang daotang gawig batasan. Kay ngano, kun ingana imong kinabuhi, katuwa kas mali, ang imong kinabuhi way lami. Pero kung nagtan-aw kas imong palibot, pangitabo sa imong pamilya og silingan, sa maayo ka nakasentro, ang imong kinabuhi nindot kayo. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa kinabuhi. Ako magampo. Inyong mata, inyong una-una, kasing-kasing, inyong tang usbon. Ay, magtanaw sa malisuban. Tanaw mo sa maayo nila. Ay, magtanaw sa mga di maayos kalibutan. Tanaw mo sa mga maayong pangitabo. Kay unsa imo nakita, mo apikto na sa imong kiladman. Look at the positive side sa imong panaw. This is the only secret. This is the secret to have a very, what they call, wonderful life, happy life, and to have peace within. Kung ang imong pananaw, matagadlaw, nakasmayo, og dili sa mali, og sa dautan. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa Malgabiring Maria. Saan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.